Gigisahin ng mga turista o kongresista ang ilang dating opisyal ng Duterte administration kaugnay ng umano'y gentleman's agreement sa China. Target gawin ang pagdinig sa susunod na buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Tuloy ang investigasyon ng Kamara sa Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sa press con kahapon ng House leaders, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na posibleng gawin ang investigasyon bago pa man mag-adjourn ng sesyon ng Kamara sa huling bahagi ng Mayo. Nakausap na raw ni Romualdez ang ilang leader ng Kamara at ang komiteng hahawak nito. We'll try to ferret out the truth. Kung ano ba talaga, kasi as our president said, he was horrified. So are we, kasi nakaka-disappoint din yan na meron na isang gentleman's agreement. Dapat daw malaman kung ano talaga ang totoo lalo't magkasalungat ang pahayag ng ilang dating opisyal kung meron o walang gentleman's agreement. Iimbitahan daw ng Kamara sa pagdinig ang mga dating opisyal ni dating Pangulong Duterte. Sila din ang dapat ang nag-execute kung may agreement, di dapat siguro yung foreign affairs nila, yung executive secretary, kung may EO, di ba? At saka yung mga nagsalita na meron. Si dating presidential spokesman Harry Roque ang nagpalutang na may gentleman's agreement sina Duterte at Xi. Kaugnay daw ito ng status quo sa West Philippine Sea. Pero tinabla siya ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Hindi raw pumasok sa ganoong kasunduan ang dating Pangulo. Kalaunan, sinabi ni Duterte na may kasunduan sila ni President Xi tungkol sa status quo, kabilang ang hindi pagdadala ng construction materials para sa maintenance ng BRP Sierra Madre. Kaya tanong ni Romualdez, so ano ba talaga? Nabubudol-budol na lang, binudol na nga nila yung China, ngayon nagbubudulan sila dyan sa loob ng, dating kabinete. Yeah. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.